Amen. Isang pinagpalang umaga po mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo at pasimulan po natin ang gawain ng ating mabuting Diyos. Our God is good. Amen. Batiin nga po natin ang ating mga kapatid. Bigyan po natin ng charito. Indeed, we are all charito. Our God is so good and He is so faithful. At isang linggo na naman po ang dumaan. At ang tanging ang biyaya niya lamang po ang ating kasakasama. Hanggang sa mga oras na ito po, ang ating kalakasan ay sa Kanya lamang nagmumula. And let us be encouraged that in this place we can draw the strength that we need to go through another week because His grace is enough. His grace is more than enough. Amen? Amen po ba? Encourage nga po natin ang ating kapatid. Amen. Banggitin nga po natin sa ating kapatid, baka po may pinagdaraanan. And I believe na ito po ay revelation. Encourage lang po natin. Let us remind our brothers and sisters that grace is greater than all. Amen. Our God is great. Our God is faithful. The risen King, the Lord of Lords, the King of Kings, loves us so dearly. And here in this place, we will just worship, we will just glorify and honor the mighty name of our Lord. He is worthy of all our praises. Hallelujah! 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 We will celebrate the goodness, the faithfulness, the greatness of God's love to us. Oh, we thank you, Lord, for all the good things that you have done. We bless you for who you are, our faithful God. Thank you, Jesus. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You freed every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name, Lord. You've been faithful through every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things. Oh, yes, you do. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You freed every captive, you break every chain. Oh God, you have done great things. We dance your freedom.
unshakable. Hallelujah, you have done great things. Thank you, Jesus. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Let's sing hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Sing hallelujah, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You freed every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. Lead us to your freedom, awaken the life. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. We praise the Lord for all that you have done. We rejoice in your goodness, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Our God is great. Our God is awesome. Our God is faithful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Indeed, in your presence we can draw strength, O God. And in your presence there is fullness of joy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh Lord, we bow down at the lordship of your beautiful name, of your wonderful, marvelous, and powerful name, the name above all names. Our God, so matchless, your love so boundless, your faithfulness that is endless. Oh, we worship you, Jesus. Be magnified. Hallelujah. Oh, hallelujah. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his
Alpha and the Omega. Oh, we thank you, Jesus. God, we're three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. Praise our God,
How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, we give you all the glory, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we worship you in the beauty of your holiness, oh God. We are stand amazed by your grace, oh God. We thank you, Lord, that you have been so faithful in our lives. You have been faithful. And we thank you, Lord, that we can stand on your promises. For all of God's promises are yes and amen in Christ. Oh, we believe it, Lord. We thank you, Lord, for your never-ending, unfailing grace. Thank you, Jesus. Our hearts are rejoicing today because of your grace, O God. Indeed, Lord, you are matchless. Your love is boundless. Oh, we thank you, Jesus. We are forever thankful, forever grateful to our great King, the risen King, the Lamb that was slain, the King of kings and Lord of lords. You alone are worthy of all these praises. And to your holy name, O God, we bring back the mighty praises, all the honor, all the glory, all the power and majesty to the name that is above all names, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And let all the children of God say, Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. To you be all the glory, honor, and praise. Hallelujah. Muli isang pinagpalang umaga po, mga kapatid. Charito. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Good morning. Good morning. Palakpakan natin si Lord. Amen. Come on, everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Give the Lord a clap of praise. Come on, make a joyful noise to God. Make His praise glorious. For the Lord our God is awesome. Come on, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Amen. Magandang umaga mga kabiyaya at doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras nyo po napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. At sa anumang dahilan, maaring itinatanong mo sa iyong isip, ikaw na nanonood sa broadcast na ito, ano ang ibig sabihin ng Charito? Bakit palagi ko itong naririnig? At bakit palagi ko itong nakikita sa Facebook? Ang Charito ay isang Greek word ng ibig sabihin, blessed and highly favored. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay Charito. Ikaw ay blessed and highly favored. Pinaniniwalaan po namin sa pananampalatayang full grace ng pagpapala at pabor ng Diyos ay hindi ho premyo ng ating gawa. Ito po'y regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya palagi naming idinideklara, ako ay Charito sapagkat itinataas po natin ang tinapos na gawa ni Kristo. Hindi tayo nagsisikap para pagpalain. Pinagpala at pinabura na tayo ng ating Panginoon. Give Him praise!
So one more time, I am Charito. I am blessed and highly favored. Malakas na clap offering para kay Lord. Come on. We praise you, we honor you, Lord. Hallelujah. Amen. And if you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a communion. Together, we will declare the power of the finished work of the Lord Jesus Christ. Let me also encourage you, if you are sick and watching this broadcast, today is your healing day. I believe that with all of my heart. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. One more time. You are watching this broadcast not by accident, but by God's divine appointment. Kung may sakit ka, ito ang araw ng iyong kagalingan. Sama-sama tayo magkukumunyon pagkatapos ng mensahe. Sama-sama rin nating idideklara ang tinapos na gawa ni Kristo at ngayon, pinagaling ka na ng Panginoon. Let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo. Sana po hindi kayo napapagod ito marinig dahil kung ako ang tatanungin ninyo, hindi po ako napapagod ito palaging sabihin. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, ayuda, lalo't higit hindi pagbibigay ng limos. Ito ay pagsamba. Genesis chapter 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast, you are worshiping the Lord, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Laging tandaan, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob at hindi napipilitan. Just to let you know from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us today. Thank you for watching this broadcast. Thank you as well for sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into our learning today, just to let you know, bago nagkaroon ng pandemya, last year, mayroon pong 6 services dito po sa EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. 6 services. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Sa totoo lang, miss na po natin ang mga araw na tulad nito. It is our heartfelt prayer, Lord God, bring back the good old days. Ibalik niyo po ang mga araw na kung saan ang mga kabiyaya ay malayang nakakapunta sa bahay-sambahan, may bakuna man o wala. Sapagkat naniniwala po tayo, ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo ay kung saan matatagpuan ang presensya ng ating Panginoon. This is the place, we believe, the safest place in the world, because this is where the presence of God is. The Bible says, in His presence, there is fullness of joy,
And the joy of the Lord is our strength. Give Him praise. Give Him praise. Hallelujah. At alam niyo po ang buong istorya dahil po sa COVID-19 pandemya, nagkaroon po ng lockdown, nagkaroon po ng quarantine, nagkaroon ng napakaraming restrictions. Pero unti-unti na pong bumabalik sa normal. At ngayon nga po, itinaas na po nila ang bilang. 50% na po ng seating capacity ang pinapayagan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy na pong tumataas ang bilang ng atin pong attendance sapagkat marami na po ang nabakunahan at marami na rin po ang bumalik sa kanilang ulirat. Maganda talaga ang pumunta sa bahay-sambahan at magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Shout amen. And if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. I'm talking to you, you who are watching this broadcast. Please come and join us and experience the difference. Join us in one of our 4 services, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., as well as 3 p.m. Subukan po ninyo, nais namin kayong makasama, minsang isang linggo, sumamba dito po sa on-site worship service. Thank you so much for joining us today through online worship. Sana isang linggo, makita namin kayong personal. Join us and experience the difference. Palakpakan natin si Lord. Amen! Hallelujah! Sa araw po na ito ay atin po ipagpapatuloy ang atin pong series, The Bible Explains Part 21. And today we are going to continue our discussion on cancel culture Part 3. Today we're going to discuss how do Christians respond to cancel culture. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you that you are with us today. Thank you that you promise you will never leave us, you will never forsake us. Weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Thank you for the joy that we have in our hearts to worship you in spirit and in truth. We commit to you this learning time as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Amen. Amen. Now, let's do a very quick review. Ang unang 2 linggo, kung kayo po'y matatandain, ay tinalakay po natin, what does the Bible say about cancel culture? Ito po'y mabilis lamang na review because we are going to discuss the life application. How do we respond to cancel culture? Bilang mga Kristiyano, ano ang ating response? Ano ang ating tugon? Sapagkat nabubuhay po tayo sa tinatawag na cancel culture. Ang nakakalungkot na bahagi nito ay unti-unti na po itong pumapasok sa simbahan. Ang problemang ito ay problema ng lipunan sa labas. Pero pag naging problema po ito sa loob ng simbahan, ito po'y malaking problema. At anumang problema na maaring harapin ng simbahan, ang solusyon dapat nanggagaling sa salita ng Diyos. Sapagat naniniwala po tayo, the verse is the voice of God. Now, let's look at this. What does the Bible say about cancel culture? 5 malaking katotohanan po ang ating diniscuss. I want us to read this out loud. I am not going to discuss them again. Promise. Unless you tempt me. So please, do not tempt me to discuss this again because I will not succumb to your temptation. So let's read them out loud. Malakas, asin malakas. 5 important truths that we learn, dinescribe ng Bible, ito pong cancel culture in
5 important truths. Ready? Number 1, discriminatory. Cancel culture is discriminatory. Sa Tagalog, mapagtangi. Number 2, judgmental, mapaghusga. Number 3, vindictive, mapaghiganti. Number 4, unjust, di makatarungan. Number 5, merciless, walang awa. Yan po ang description ng cancel culture as far as the Bible is concerned. Number 1, discriminatory. Number 2, judgmental. Number 3, vindictive. Number 4, unjust. And number 5, merciless. In light of this, the question is, how do we respond? How do Christians respond to cancel culture? I will be giving you 5 action points. But again, we need to be very careful. Ang mga mensaheng tulad nito na nagbabanggit ng mga dapat nating gawin ay kailangan ituro po ng merong ekstrang pag-iingat. Sapagkat pag ito po ay itinuro ng walang pag-iingat, ang nagiging dating sa mga nakikinig, ito po ay gawang idinadagdag sa biyaya ng Diyos o gawang dapat gawin para matanggap ang biyaya ng Diyos o mga bagay-bagay na dapat gawin para pagpalain ng Diyos. Ang ganitong klase po ng pahayag ay insulto sa tinapos na gawa ni Kristo, sapagkat minimintini po natin ang ating posisyon, sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Grace is not just enough, grace is more than enough. Sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos. Hindi kailangan dagdagan ng ating gawa, sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo. Tinanggap natin ang mayamang biyaya ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ang gumagawa sa atin at sa pamamagitan po natin. The grace of God is at work in us as well as through us. Kaya kung may nagagawa man tayo, hindi po ito dagdag sa biyaya ng Diyos. Ito po'y ekspresyon ng biyaya ng Diyos. Ito'y patunay na tinanggap mo na ang biyaya ng Diyos. Shout amen. And I am sure this is one of your favorite verses, if not the favorite verse. Pero kung ako po ang tatanungin niyo, this is one of my favorite verses in the Bible. 1 Corinthians 15:10. And I want us to read this together. Sit up straight, malakas, sabay-sabay. Basahin po natin ang napakagandang verse na ito. At the count of 3. 1, 2, 3. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Palakpakan si Lord. Wow! Hallelujah! Alam ninyo, ito lang, verse na ito, kung talagang pag-aaralan, ay halos kulang ang 1 taon. Kung ito po talaga ay lalaliman ang pag-aaral. Itong verse na to, one single verse, napakayaman po ng verse na ito. Hindi po sinasabi ng verse na ito na tinutulungan tayo ng biyaya ng Diyos. Pero may mga pastor na pag binasa ang verse na ito, ang kanilang exhortation, tinutulungan tayo ng biyaya ng Diyos. Mali! Nothing could be farther from the truth. Maling, mali! Hindi po sinasabi ng verse na ito, tinutulungan tayo ng biyaya ng Diyos. Titigan niyo maigi ang verse. I work harder than all of them, yet not I. Hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Sa makatwid, ang biyaya ng Diyos ay hindi saklay. Ang biyaya ng Diyos ay hindi tulong na bigay. Ang biyaya ng Diyos mismo ang gumagawa sa atin at sa pamamagitan po natin. Now, bisab gaano kahalaga po ang binabanggit ninyo? Super, super, napakahalaga nito. Sapagkat pag naintindihan mo by grace alone, then at the end you will understand fully, it is for God's glory alone. Tanging ang biyaya lang ang nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Palaging tandaan,
Kapag ikaw ang gumawa, makukuha mo ang buong kapurihan. Kapag ikaw ay gumawa at tinulungan ka ng biyaya ng Diyos, makukuha mo ang kalahati ng kapurihan. Pero kapag ang biyaya lang ng Diyos ang gumawa, makukuha ng Diyos ang buong kapurihan. It is God who works in us and through us. Shout amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Ha. Are you excited today? Well, obviously I am. I don't know much about you. Pero every time I am given the opportunity to share the message of full grace, I am always excited because I believe this is the one and only message of the whole Bible. Kaya ito ang pinakamagandang mensahe sa lahat. Palakpakan natin minsan pa si Lord. Amen. Amen. So let me share this with you. How do Christians respond to cancel culture? Number one, accept one another unconditionally. Accept one another unconditionally. Write it down. Accept one another unconditionally. I want you to underscore the word unconditionally. Now let me show you the verse. Romans 15:7. Accept one another, then just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Palaging tandaan, lalo na po sa community ng mga mananampalataya, lagi po tayong mayroong pagkakaiba sa maraming bagay. Tayo po ay nagkakaiba sa mga paniniwala sa maraming bagay. Pero tandaan, kapag ang paniniwalang ito hindi makakaapekto ng ating kaligtasan, huwag nating i-cancel ang isang kapatid. Can you say amen? Kailangan matutunan nating tanggapin ang isang kapatid, anuman ang kanyang paniniwalang hindi makakaapekto ng ating kaligtasan. Kapag ang paniniwala po'y makakaapekto ng kaligtasan, that is where we draw the line. Sapagkat hindi tayo pwedeng magkompromiso sa bagay po na pinakamahalaga. I believe the most important thing of all is what can affect our eternal destiny. Kapag ang pinag-uusapan natin kung saan ka pupunta pagkatapos magpantay ng iyong paa, hindi pwede rito ang kompromiso. That is why we position ourselves very clear. We believe that we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi ho yan pwede i-kompromiso. Pero sa mga usaping personal, tungkol po sa pagkain, inumin, damit, lalo na ang usaping politikal, maggagalangan po tayo dyan. Sapagkat ang mga usaping yan ay usaping panlupa at hindi makakaapekto ng ating kaligtasan. Can you say amen? Yung pong conjunction na as, nakikita nyo po ito sa inyong screen, just as, ito po ay galing sa Greek word na katos. Ang ibig sabihin po, in the same manner. So sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, accept one another in the same manner Christ has accepted you. Ang sukatan ay kung paano tayo tinanggap ni Kristo. Kaya napakahalagang itanong natin, how did Christ accept us? Kasi yun po yung ruler, yun po yung metro, yun po yung sukatan. Paano ba ako tinanggap ni Kristo at tatanggapin ko ang aking kapatid kung paano ko tinanggap ni Kristo? Alam niyo po ba na tayo po'y minahal ng Diyos nung tayo'y mga makasalanan pa? Ibig sabihin, nung ikaw ay dugyot pa, nung ikaw po ay marumi at mabaho, at ikaw ay nakalublob sa pusali ng kasalanan, niyakap ka na at minahal ng Panginoon. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrate His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Ito po ang tinatawag na sukdulang biyaya. Remember the song? Inakap tayo sa ating karumihan. Madaling akapin ng mabango. Ang totoo nga, kahit wala kang balak akapin, napapaakap ka sapagkat merong law of attraction. Napapaakap ka sa mabango. At napapalayo ka sa mabaho. Kapag may naamoy ka, ano yun? At pagka tinignan ka, ikaw yata. Anong ibig sabihin? Lumalayo, lumalayo. Sapagkat ang ating natural na isip nagsasabi, pag mabaho, layuan.
pero ibang klase ang biyaya ng Diyos. Tayo po'y mabaho, tayo po'y marumi, umaalingasaw, sapagkat ang kasalanan ay nasa atin. Pinuntahan tayo ng Diyos, niyakap tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Shout amen. Ito po yung sukatan. Accept one another just as Christ has accepted us. Accept one another for no personal reason. You do not say, I accept you because you agree with my political opinions. No, sir. No, ma'am. You cannot do that. You have to accept a brother regardless of your political differences. Kahit magkaiba ang inyong political na kulay, kahit kayo'y magkagaling sa magkabilang kampo, kayo rin ay isa kay Kristo. Palakpakan sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Natatandaan nung kami nasa Mindanao, pakpak sa Ginoo! Akala ko bibigyan ng pakpak ang Ginoo. Ibig sabihin, palay ka, palakpakan si Lord! Come on, give Him praise! Hallelujah! Nabanggit ko yan sapagat marami po tayong mga kabiyaya mula sa Mindanao na sumusubaybay sa atin pong programa at marami na rin po tayong extension sa Mindanao. Purihin ang Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sa lahat po ng mga nasa Visayas and Mindanao region, nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. And of course, siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga kabiyaya na nanonood po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Palakpakan po natin si Lord. Amen! Amen. Accept one another for no conditions attached. You do not say, I accept you if you wear this color. Tatanggapin kita pag nagpalit ka ng kulay. Tatanggapin kita kung itong ibobotong mo. Tatanggapin kita kung itong isusuot mo. Hindi po yan makakristyano. Sapagkat kahit anong isuot mo, kahit anong kulay mo, kahit anong pagkain mo, kahit anong damit mo, pag na kay Kristo ka, sabi ni Pablo, tanggapin natin ang kapatiran regardless of culture, regardless of status of life, regardless of genders. Galatians chapter 3 verse 28, the Apostle Paul writes, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ. Are you in Christ? We are all one in Christ. Can you say amen? Remember the old song, the old Sunday school song, Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tells me so. Do you remember that? Sapagkat mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Remember, Jesus loves the little children, all the children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Mahal po ba ng Diyos ang lahat? Kahit anong kulay ng iyong balat, kahit anong kulay ng iyong politika, mahal ng Diyos ang lahat. Can you shout amen? Remember John 3:16, for God so loved the world. Wala po siyang itinatangi, walang discrimination sa Diyos, dapat ganun din sa atin. We accept one another unconditionally. Romans chapter 14 verse 1, accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. May mga kabiyaya po tayo na mahina ang pananampalataya. O baka naman hindi pa abot ang iyong pananampalataya. Do not cancel them. The Apostle Paul said, accept those who are weak in faith. Look at this from the Message. Same verse, Romans 14:1. Welcome with open arms, fellow believers who don't see things the way you do. Look at this from today's English version. Welcome the person who is weak in faith, but do not argue with him about his personal opinions. Laging ilagay sa isip, meron tayong iba't ibang pananaw sa buhay.
Kapag ang pinag-usapan ay mga pananaw na personal lang at hindi makakaapekto ng ating kaligtasan, ano ang dapat magiging posisyon po natin dito? Romans chapter 14, verse 22 clearly tells us that whatever you believe on these matters, on what matters, on personal matters, keep between yourself and God. It is between you and the Lord na lang. Huwag pipilitin ang sino man. Again, Romans 15:7, accept one another, then just as Christ accepted you. Tinanggap na po ba tayo ni Kristo? Kung tinanggap tayo ni Kristo, sino ako para tanggihan ang aking kabiyaya? Sino ka para tanggihan ang ating mga kabiyaya? Tinanggap tayong pare-parehas ng Panginoon. Now, look at the next line there. In order to bring praise to God. This act of unconditional acceptance brings praise to God. Naluluwalhati ang Diyos kapag tinatanggap natin ang ating mga kapatiran at mga kabiyaya regardless of our political differences or whatever differences we may think, because in Christ we are one. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Number 1, accept one another unconditionally. Number 2, don't be judgmental of others. Huwag maging mapaghusga sa iba. Dahil magkaiba kayo ng pananaw, hindi nangangahulugang tama ka at mali siya. Kaya agad iniisip ng iba, mali ka, hindi naman. Baka hindi mo lang nakikita yung nakikita niya. Pag sinabi mo ng elepante ay tenga, hindi naman po absolutely wrong. Sapagkat baka ang nakikita niya yung malaking tenga ng elepante, kaya ang sabi niya, ang elepante ay tenga. Pero yung isang taong nakita niya yung kabuuan, kaya ang sabi niya, ang elepante may tenga. Parehas tama, sapagkat kung saan ka tumitingin. Kaya meron tinatawag na perspectives of life. Huwag maging mapaghusga. Baka at that moment in your life, yun ang intindi mo. Lalo sa panahon ngayon. Nagkaroon po ng iba't ibang pananaw ang mga tao. Baka 10 years ago, 20 years ago, o baka 30 years ago, meron siyang ibang pananaw na politikal. Pero dahil nga po sa tinatawag na social media, dahil po this is the age of enlightenment, this is the age of information, na ang lahat ng impormasyon ay pwede mo nang ma-access sa pamagitan ng internet. Maraming mga taong nabubuksan ng isip, naiiba ang pag-iisip, at nagkakaroon sila ng mas timbang na pag-iisip, mas balansadong pag-iisip. Bakit? Sapagkat nag-iiba na po ang panahon. Alam niyo po ba kung ano lang ang permanente sa buhay? Pagbabago, sapagkat lahat nagbabago, sapagkat lahat ng bagay sa mundo hindi po permanente. James chapter 4 verse 12. Look at the verse. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Pigat na tanong po yan. Sino ka para husgahan ang iyong kapwa? Sino ka? Wala tayong karapatang humusga. Ang Diyos lang ang maaring humusga. Can you say amen? Kaya ano lang ang pwede natin gawin? Igalang ko yung opinion mo. Igalang mo rin yung opinion ko. Maggalangan tayo sapagkat anuman ang ating paniniwalang politikal, laging ilagay sa isip, peace lang tayo. Sapagkat kung merong kapayapaan sa puso, may kapayapaan sa isip, hindi mag-aaway. Huwag mong atakihin ang kandidato ng iba. Sapagkat pag ginawa mo yun, hindi po yung kandidatong nasasaktan. Hindi ka kilala ng kandidato. Ang nasasaktan ay yung mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mo, yung mga kaibigan mo na sumusuporta dun sa kandidatong inaatake mo. Anong dapat gawin? Baka ang paniwala niya, yun ang pinakamainam na kandidato. Igalang mo, sapagkat yun ang abot ng kanyang kaisipan. Para naman sa iba, iba rin ang paniniwala. Pero at the end of the day, magkakapatid pa rin tayo sa ating Panginoon. Shout, Amen! Romans 14:4. Who are you to judge someone else's servant? To his own master, he stands or falls. And he will stand. What an assurance. He will stand. Tell me why. For the Lord
is able to make him stand. Paano mong gigibain ang katotohanan yan? If God is able to make your brother or sister stand, who are you to judge him? Galangan lang. Hindi mag-aaway, galangan lang. Sapagkat ang pinakamahalaga sa anumang usaping, hindi po makakaapekto ng relasyon natin sa Diyos, huwag nating gawing dahilan para makaapekto ng relasyon natin sa isa't isa. Look at verse number 10. You then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. Verse 11, it is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will confess to God. Verse 12, so then, each of us will give an account of himself to God. Lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos. Can you say amen? Hindi ka magbibigay sulit sa kapwa mo. Magbibigay sulit ka lang sa Diyos. Kaya kung ano ang pinaniniwalaan mo sa mga bagay-bagay na ito, it should be between you and God. Look at verse 13. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Word for word. Let us stop cancel culture. Let us stop passing judgment on one another. What do? Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Can you say amen? Now, look at verse 22. Whatever you believe about these things, what things? Things that will not affect our relationship with God, things that will not affect our eternal destiny, earthly things. Nasusundan niyo po mga kapatid? Whatever you believe about these things, what is the principle we learn here? Keep between yourself and God. Look at the next line. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Mapalad ang taong hindi inuhusgahan ng sarili. This is the principle. Ako nga, hindi ko inuhusgahan ng sarili ko. Why would allow other people to condemn me? So if you do not judge yourself on disputable matters, why would you allow other people to discourage you, judge you, and condescend you? Don't do that. Remember this, when it comes to disputable matters, keep between yourself and God. Number 1, accept one another unconditionally. Number 2, don't be judgmental of others. Number 3, don't be revengeful. Huwag maging mapaghiganti. Hindi po yan kaisipan ng Kristiyano. Don't be revengeful. Romans chapter 12, verse 17, following verses. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kung maaari lang. Of course, kahit gusto mo ng kapayapaan, kung yung iba parang ayaw ng kapayapaan, parang gusto yata nila'y gulo, gusto yata nila'y away, at sila pang lagi nagsisimula ng away, wala kang magagawa doon. Kasi hindi naman natin makokontrol ang lahat ng tao. Hindi ako responsable sa ginagawa ng ibang tao. Responsable lang tayo sa ating ginagawa. At anuman ang ating ginagawa, sabi ni Apostol Pablo, as far as it depends on you. On you. Nobody but you. As far as it depends on you. It does not depend on them. Kung anuman ang ginagawa ng ibang tao, hayaan na natin sila. Basta gawin natin ang tama, sapagkat ang tama, tanggapin ng kapatid, anuman ang kanyang paniniwala. Can you say amen? Amen? Verse 19, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. So meron pong tunay na avenger. Wala pong Avengers. Wala yan. Endgame na. Walang Avengers.
meron pong one avenger. Lahat ng bagay na hindi patag sa mundo ngayon, papatagin ng Panginoon sa tamang panahon. Amen! Yung mga politiko na ang dulo ng dila ay magkasanga dahil po sa kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi, may araw po kayo at may paglalagyan kayo. Kung hindi sa kulungan, sa lupa na ito, sa kabilang buhay, hindi kayo palalampasin ng Diyos sapagkat ang Diyos ang tunay na hukom. Palakpakan natin si Lord. Amen. I believe that with all of my heart. Look at verse 20. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. My goodness. Nasa Bible ba ito? Kung ang kaaway mo ay nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Diyos ko. Lasunin, pwede pa. Pero pakainin, painumin. My goodness. Yung iba taong iniisip, hindi ko akalaing nasa Bible yan. Nasa Bible eh. Hindi nyo naman pwedeng lagyan na ng liquid paper. Hindi natin pwedeng burahin. Pero ang totoo, sabi ng iba, Bishop, hindi ko kayang gawin yan. Talaga naman. Sino ba makakagawa nito? Walang makakagawa nito. Sa ating bagsak na kalagayan, hindi natin to kayang gawin. Dito pumapasok ang biyaya ng Diyos. Shout amen! Remember, hindi ka tinutulungan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang gumagawa sa iyo. Para magawa mo ito, ang biyaya ang gagawa sa iyo. Look at the next line. In doing this, you will heap burning coals on his head. Tagalog, pag ginawa mo ito, nilalagyan mo ng baga ang kanyang ulo. Tindi. Look at verse 21. Do not be overcome by evil, but rather overcome evil with good. Hindi yan madaling gawin. Totoo yan, madali lang yan isermon. Hirap yan. Suko tayo dyan sa ganang ating sarili. Pero itong mabuting balita, hindi ka sa ganang iyong sarili. Nasa iyo ang biyaya ng Panginoon. Nasa iyo ang Panginoon. Amen. Sabi ng iba, sapagkat ako ay tao lamang. Tama. Pero hindi ka tao lamang. Ikaw ay taong tinatahanan ng Diyos. Ikaw ang taong puspos ng biyaya ng Diyos. Amen. Magkaparehas ba ang bahay na may nakatira at ang bahay na walang nakatira? Hindi po. Yung walang nakatira, haunted house. Mga kapatid, hindi ka haunted house. Ikaw ay bahay na tinitirhan ng Diyos. You are the new habitation of God. God lives inside you. And don't you ever worry if you can't. God can do it through you. Siya ang gagawa sa pamagitan mo. Kaya maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, it is God who works in you both to do and to will according to His good purpose. Philippians chapter 2 verse 13. Sa Tagalog, ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Hindi ikaw ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa sa iyo sa pag-iisip at sa pagnanasa. Kaya kapag nagawa mo, hindi ikaw ang bida. Ang bida ay ang biyaya ng Diyos. Nagawa mo lang yan dahil sa biyaya ng Diyos. Shout amen. Let's see them again. Basahin natin. Number 1, accept one another unconditionally. Number 2, don't be judgmental of others. Number 3, don't be revengeful. Number 4, forgive one another openly. Well, naiintindihan natin yung concept na forgive one another. But Bishop, saan niyo po nakuha yung idea ng openly? Anong ibig sabihin ng forgive one another openly? Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other
and forgive whatever grievances you may have against one another. So what do we do with our grievances? Paul said we need to forgive whatever grievances. It could be political grievances, it could be social grievances, or it could be personal or relational grievances. The Apostle Paul said, forgive whatever grievances you may have against one another. Look at the next line. Forgive as the Lord forgave you. Sino unang nagpatawad? Ang Diyos o tayo? Ang Diyos. Magpatawad kung paano ka pinatawad ng Diyos. Yun pong conjunction na as. Sounds familiar kasi kanina binasa natin yan doon sa Romans 15:7. As. Forgive as, ang Greek word katos. Ano ibig sabihin ng katos? In the same manner. Forgive in the same manner the Lord forgave you. Tandaan po natin mga kapatid, kapag sinabing openly, you need to declare it. Alam niyo po ba na may mga taong nakaargabyado sa inyo na hindi nila alam na pinatawad niyo na sila? You need to tell them, I have forgiven you. That is openly. Sapagkat sa totoo, sa isip at puso mo, napatawad mo na sila. Pero baka hanggang ngayon, karga-karga pa nila sa kanilang puso, yun pong bitterness sapagkat akala nila hindi pa sila napatawad. If you will be given a chance and the opportunity, let that person know, pinatawad na kita sa lahat ng kawalang hiyaang ginawa mo sa akin. Ikaw ang kausap ko. Alam ko nanonood ka ngayon. Alam niyo mga kapatid, you have to. Itong ginawa ng Panginoon. Look at the verse. Luke chapter 23, verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Let me explain the verse. Theologically, the word forgive here, mga kapatid, pag binasa nyo sa translation, nakasulat present tense, di ba? Father, forgive them, for they do not know what they do. Now, you don't have to be grammarian with this one. Very simple lang po ito. Pag tinignan nyo po yung verse, the word forgive, nasa present tense. Pero ang rule po sa hermeneutics is that you have to interpret the text according to its grammatical structure. Ang gagamitin mong grammar, hindi yung translation, kundi yung original grammar. Sa original Greek, ang nakalagay po dyan, mga kapatid, ay nakasulat sa aorist tense. Ano po ang ibig sabihin po nito? Dapat ang translation po niyan ay forgiven. So it should be read like this. Father, you have forgiven them, for they do not know what they do. Tagalog. Yung una, ganito ang Tagalog. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa original Greek grammar, ang dapat nakasulat, Ama, pinatawad mo na sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ako ba ay nag-iimbento lang ng kahulugan? Hindi po. Tinignan ko lang yung teksto, ginamit ko po yung principle, interpret the text according to its grammatical structure. Hindi mo pwedeng isalin ng present tense, yun pong aorist tense. Kung ito'y nasa aorist tense and Greek grammar scholars may be watching this broadcast, you may want to check this out. Kung ito'y nasa aorist tense, ang dapat salin nito ay forgiven. Father, you have forgiven them, for they do not know what they do. Tatanungin ko po kayo, sino ba ang kausap ni Jesus sa tagpong ito? Ang Ama o ang mga tao? Ang Ama. Nagkakaintindihan sila ng Ama sapagkat maliwanag sa Biblia, as far as the Father is concerned, the Lamb was slain before the creation of the world. Maliwanag po yan sa Revelation chapter 13 verse 8. The provision of forgiveness was already given long before the fall of man. Bago pa bumagsak ang tao, ang kordero ng Diyos ay pinatay na. Pero hindi natin yan abot ng ating kaunawaan. Sapagkat limitado tayo, ang kaya lang nating saklawin ay ang mga bagay na saklaw ng panahon. Pero hindi ang Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan, saklaw niya ang walang hanggan. Kaya kung ang Diyos ang titingin patungkol sa ating katubusan, tapos na ito. Sapagkat ang kordero
ay pinatay na bago palikain ang sanglibutan. Bakit? Sapagkat ang korderong ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po'y nahayag sa ating panahon alang-alang sa atin. Hindi po alang-alang sa Diyos. Sapagkat as far as God is concerned, He is looking at things from eternal perspective. Let me show you. 1 Peter chapter 1 verse 19 up to verse 20. The Apostle Peter writes, "But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect." Who is the lamb? Christ Jesus, the lamb without blemish or defect. Look at verse 20. He was chosen. When? Tell me please. When was he chosen, yo? He was chosen before the creation of the world. Look at the next line. But was revealed in these last times. For whose sake? For our sake. Hindi po natin saklaw ang walang hanggan. Look up here, look at my eyes. Hindi tayo makakapasok sa walang hanggan. Nakita niyo po ba ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos? Siyang pumasok sa ating kapanahunan. Wow. Pumasok po siya sa ating time zone. Ang Diyos nagkatawang tao. Ang walang hanggan, nagkaroon ng hangganan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kapag ninilay-nilay mo ang mga katotohanan ito, mga kapatid, hindi ka pwedeng hindi ka dalhin sa tunay na pagsamba. Sapagkat pag binasa niyo ang Book of Revelation, ang sentro ng pagsamba ay ang kordero. Sapagkat ang kordero ay nakalukluk sa luklukan, and look at the Bible, and heaven worship the Lamb. Pag naintindihan mo kung anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi mo kakalad ka rin ang sarili mo para sumamba. Gusto mong sumamba, gusto mong maglingkod, gusto mong magpuri sa dakilang bagay na ginawa ni Jesus sa iyo. Let me serve this notice. Awang-awa ako sa mga taong nag-aangking sila'y Kristiyano, pero walang ganang sumamba, ayaw nang sumamba, o hindi na sumasamba, at kinakaladkad ang sarili para sumamba. Hindi po. Lahat ang naparito sa umagang ito ay gumising ng maaga para makasamba. Para mabit mo po ang 6 a.m. service, kinakailangan mong gumising at least 4 a.m., 5 a.m. para makapunta ka. Depende kung saan ka pa manggagaling. Pero nagpunta kayo rito dahil mahal ninyo ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Shout amen! Shout amen! Again, Luke chapter 23 verse 34 from the original Greek. Then Jesus said, "Father, you have forgiven them, for they do not know what they do." Pinatawad na, hindi pa? Pinatawad na. Mga kapatid, walang humihingi ng tawad doon sa paanan ng krus. Wala po. Lahat nagmumura. Lahat inaalimura si Kristo, kinukutsa si Kristo, iniinsulto si Kristo. Pero nirelease ng Diyos ang kapatawaran. At diniklara ni Jesus openly, "Father, you have forgiven them." Hindi ho nakiusap si Jesus sa Ama na patawarin ng mga tao. Hindi po. Jesus did not beg the Father to forgive the people. Jesus just made the declaration, "Father, you have forgiven them." Pinatawad mo na sila. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen! Shout amen! Kaya kung mayroong mga taong nakasakit ng iyong damdamin, na insulto ka, pinacebook ka, kinutsa ka, inutangan ka at di ka binayaran, patawarin mo na. Sapagkat sa totoo lang, kwentahin mo man, maraming beses na, binalik sa iyo ng Panginoon yan. Siksik, liglig at umaapaw. Shout amen! Wag na wag kang gaganti. Wag mong gamitin ang iyong kamay para gumanti. Ipagpasa Panginoon mo sapagkat alam ng Panginoon kung anong gagawin sa mga taong
di nagbabayad. Pinatawad na rin sila ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Let's read them all together. Ready? Number 1. Accept one another unconditionally. Number 2. Don't be judgmental of others. Number 3. Don't be revengeful. Number 4. Forgive one another openly. And number 5. Let me close with this. Live wisely among unbelievers. Let's say that together. Live wisely among unbelievers. Mga kapatid, tayo'y mabuhay ng may karunungan sa gitna po ng mga mangmang. Yung mga unbelievers, sila po'y mga unwise. Bakit sinabi mo, Bishop, na unwise? Matatalino ang mga taong ito. Iba po ang intelligent sa wise. Iba po ang matalino sa marunong. Magkaiba spelling yan. So magkaiba po ang kahulugan. Ang matalino, mga kapatid, ay matalino dahil pinag-aralan niya. Yun pong karunungan, galing yan sa Panginoon. Binigay sa iyo ng Panginoon. Di mo man napag-aralan, ang marunong nakakagawa ng desisyong tama sapagkat ang karunungan nanggagaling sa Panginoon. Now, look at the verse. Colossians chapter 4, verse 5 and 6. Look at the verse. Be wise in the way you act toward outsiders. Sino yung mga outsiders? Unbelievers. Kaya may mga outsiders. So kung ang tawag sa mga unbeliever outsiders, anong tawag sa mga believer? Very good. Very good, ha? Insiders. Kaya alam mo yung inside story. Yung mga outsiders, mga unbelievers. Anong sabi ni Apostle Paul? Be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Look at verse 6. Let your conversation with them, conversation with the outsiders, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Dapat ang atin pong pakikipagtalastasan sa mga di mananampalataya ay merong biyaya at merong asin. Bakit may asin? Sapagkat ang asin, mga kapatid, ay asin. Ang asin ay ginagamit po yan noong unang panahon, and I'm sure ginagamit din ngayon para gamiting preservative. Diba? Kapag ayaw mo, mabulok agad ang karne, yung iba po ay nilalamas ito ng asin o ang iba ay ginalagyan ng asin sapagkat preservative po ang asin. Ibig sabihin, kapag nakikipag-ugnayan ka sa mga di mananampalataya, kahit hindi mo siya kapwa Kristiyano, nanay mo yan, tatay mo yan, kaibigan mo yan, boss mo yan, huwag mong sirain yung relasyon. Did you get that? Yeah. Maaring hindi mo yan makakasama sa langit, pero at least hanggang ngayon kasama mo pa. Yung kapwa mo mananampalataya, makakasama mo hanggang sa kabilang buhay. Pero itong mga unbelievers, dito lang yan. How many years? It could be 5 more years, 10 more years, it could be 15 or 20 more years. At hayaan natin ang mga taong ito ay huwag maging taon ng kaguluhan, kundi kapayapaan. Sa loob ng pamilya, magkaiba man ang inyong paniniwala, mag-ama pa rin kayo, mag-ina, magkapatid, at mag-asawa pa rin kayo. Huwag niyong payagan na ang inyong pakikipagtalastasan sa mga di mananampalatayang kamag-anak ay magkaroon po ng paghihiwalay. Sabi ni Pablo, magkaroon ng asin, magkaroon ng preservation, at ano magpipreserve dito? Biyaya ng Diyos. Para alam mo kung paano sumagot. Listen, knowing what to say, how to say it, and when to say it is wisdom. Maraming tao, alam ang sasabihin, pero hindi alam kung kailan sasabihin. Mahalaga po ang timing. Tama yung sinasabi mo. Pero is it now? Ngayon ba natin ito pag-uusapan? Kumakain tayo? Hindi ba yung sasabihin mo nakakawalang ganang ng pagkain? Hindi ba pwedeng patapusin mo munang kumain at saka mo sabihin sa kanya na ang pangit niya?
Maraming bagay na maaring totoong sasabihin mo at masakit. Totoong masakit. Ang katotohanan ay masakit. It hurts, you know. But you know when to say it and how to say it. The Bible says we have to speak the truth in love. Ano po ibig sabihin nun? May timing. Mahalaga po ba ang timing? Sa pagkanta, mahalaga ba ang timing? Pwede bang maganda ang boses pero wala sa timing? Oh, pero merong tao wala ng boses, wala pa sa timing. Lupit mo. Di na maganda boses mo, wala ka pa sa timing. Pero is it possible, mga kapatid, na maganda na ang boses, nasa timing pa? Yan po yung music. Masarap pakinggan. Pagka ganyan ang naririnig mo, gusto mong i-tape para palagi mapakinggan. Pero kapag ka hindi maganda ang naririnig mo, gusto mong lagyan ng tape, yung bibig niya. At sabihin sa kanya, utang na loob. Tumataas ang presyon ko sa iyo. Tama na. Please, tama na. Bakit? Sapagkat wala sa timing. Tapos na yung tugtog, kumakanta ka pa. Yung iba, pumasok agad. Eh, meron tinatawag na pasakalye, di ba? Intro. Pumasok agad. Wala sa timing. Pero maganda ang boses. Ganon din. Tama yung sinasabi mo. Pero kailangan mo ng timing. Huwag po kayong magkukwentahan mag-asawa pag matutulog na. Siguradong isa matutulog sa sala. Kwentuhan, pwede. Pero kwentahan, wag po pag matutulog na. Kasi minsan yung kwentuhan, nauuwi sa kwentahan. Hindi na kayo makakatulog. Sayang naman. Sayang ng isang gabi. Bakit? Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, dapat merong biyaya at merong asin. Amen? Ephesians chapter 5 verse 15. Be careful. Not just be careful. Be very careful how you live. Not as unwise, but wise. What do we do? Look at the next verse. Making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Si Jesus po ang hayag na kalooban ng Diyos. Jesus is the express will of God. So if you're asking at the back of your mind, what is the will of God? Look at Jesus. Kaya mahalagang basahin mo po yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ano po nilalaman ng 4 na libro na ito? Matthew, Mark, Luke, and John. The life of Jesus. When you read Matthew, Mark, Luke, and John, you will be aware of the life, the ministry, the teaching, the miracles of Jesus. Then you will know it is the will of God. Because Jesus said, I came to do the will of Him who sent me. Kaya lahat ng ipinakita ni Jesus, lahat ng kanyang binigkas ay express will of the Father. And another one is the Bible is the written will of God. If you can read it in the Bible, that is the will of God. Kaya laging hingiin ng verse. The verse is the voice of God. Can we say that together? The verse is the voice of God. One more time. The verse is the voice of God. Kapag walang verse, sabihin nyo sa pastor, saan po yan sa Bible? Sapagkat ang authority, hindi ang pastor, ang authority ay ang Bible. Can you say amen? Amen. James chapter 3 verse 17, but the wisdom that comes from heaven is, first of all, pure. Then what? Peace-loving. Then what? Considerate. What else? Submissive. What else? Full of mercy and good fruit. What else? Impartial and sincere. The wisdom that comes from heaven cancels the cancel culture. I want to say that again. The wisdom that comes from heaven cancels the cancel culture. Kaya kapag natanggap natin ang karunungan galing po sa langit, merong pong purity, merong peace, merong consideration, merong submission, merong mercy, merong good fruit, merong partiality, at merong sincerity.
That is the wisdom that comes from heaven, and it cancels the cancel culture. Let's see them again, everybody. Let's read 5 action points out loud, all together. Ready? How do Christians respond to cancel culture? Number 1. Accept one another unconditionally. Number 2. Don't be judgmental of others. Number 3. Don't be revengeful. Number 4. Forgive one another openly. And number 5. Live wisely among unbelievers. We can only do these action points by the grace of God. And when you can do it by the grace of God, the end result is for His glory. Remember, by His grace, for His glory. Give Him praise. Hallelujah! What is the big idea? In Christ, I am fully accepted. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you who are watching this broadcast, without giving you the most and blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus at maligtas, itaas mo ang iyong 2 kamay at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Inaanyayahan ko po ang mga kabiyaya na narito sa bulwagang ito. Samahan po natin ang ating po mga bisita sa pamagitan po ng online broadcast, tumanggap sa Panginoon. Itaas natin ang ating 2 kamay. Sumunod po tayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa iyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumagos sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po'y magsabing Amen and Amen. Ano po ang big idea? Malakas, sabay-sabay, in Christ, I am fully accepted. Ihanda po natin ang ating mga communion elements, kayong nanonood sa broadcast, and let's do this together. Sama-sama nating ideklara ang kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunay, kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang atin pong 2 kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na, ako'y naniniwala, ako'y magaling na,
aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Of course, ano po ang ating big idea? Sabay-sabay at malakas. In Christ, I am fully accepted. Are you in Christ? Guaranteed you are fully accepted. Last of all, let me speak to your heart, mga kabiyaya. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with a message of full grace. And from the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!